Ang bayang Luntian ay tahimik na komunidad sa baybayin ng Batangas, kung saan ang mga alon ay tila may sariling ritmo ng pagkukwento. Sa gitna ng munti at magkakadikit na bahay, may isang lumang bahay na gawa sa pawid at kahoy. Doon nakatira si Adric Salcedo, isang binatang 22 taong gulang na mahiyain, masinop at bihirang magsalita. Hindi siya tunay na anak ni Aling Presi, ang kilalang tindera ng bulaklak sa simbahan, pero minahal siya nito na parang sariling dugo. Adric, iaabot mo na yung mga bulaklak sa simbahan ha? Baka dumating na yung parokyano, utos ni Aling Presi habang inaayos ang mga puting sampagita. Opo, Nay, sagot ng binata sabay hawak sa kaunting bulaklak na nakaayos sa banig. Bata pa lamang si Adric nang ampunin siya ni Presi. Wala siyang ideya kung sino ang tunay niyang mga magulang. Wala rin siyang nakuhang anumang dokumento maliban sa isang punit-punit na tela na may burdang letrang JK. Naanimoy bahagi ng isang lumang kumot. Ang mga tanong sa kanyang pagkatao ay matagal nang inilibing ng katahimikan. Dahil dito, naging tahimik at mailap ang kanyang personalidad. Ayaw niyang makihalubilo, lalo na sa mga kabataan sa lugar. Tinatawag siyang si Adric Ampon at madalas siyang tabihan ng tukso o kaya'y pangaalipusta. Isang beses habang naglalakad pa uwi, galing palengke, may sumigaw sa kanto. Uy, si Adric anak daw ng multo, walang tatay, walang nanay. Ha ha ha! Piningnan lang ito ni Adric at walang imik na naglakad palayo. Mas piniling lunukin ang sakit sa kanyang dibdib kaysa pumatol. Sanay na siyang apihin, ngunit sa loob-loob niya may apoy na pilit umaalab. Isang pagnanasang balang araw ay may marating din siya. Ang sandigan niya sa bawat araw ay ang kanyang hilig, ang paggawa ng mga modelong bangka mula sa mga lumang kahoy na kinukuha niya sa tabing dagat. Tuwing hapon, habang ang iba'y naglalaro ng basketball o nagchichismisan sa kanto, si Adric ay tahimik na nakaupo sa lilim ng punong mangga. Hawak ang matalim na cutter at pandikit. Dinidisenyo ang detalye ng bawat mini yate o fishing boat na kanyang binubuo. Uy Adric, ganda ng gawa mo ha, bati ni Izra balingit. Isang araw habang lumapit ito, bit-bit ang isang basong buko juice. Napalingon si Adric. Ah, salamat Izra. Mumiti si Izra. Iba ka talaga, ang tiyaga mo. Di ko nga alam paano mo yan nagagawa. Hindi na sumagot si Adric. Mumiti lang siya at ipinagpatuloy ang pag-ukit. Si Izra, anak ng barangay Tanod, ay kababata ni Adric. Palabiro at masayahin, siya lang sa buong barangay ang hindi nananakit ng loob ni Adric. Sa kabila ng pagiging malapit, nanatili pa rin ang espasyo sa pagitan nila. Hindi sigurado si Adric kung may gusto ba sa kanya si Izra o awa lang ba ang ibinibigay nito. Habang si Adric ay walang cellphone, si Mang Carding, isang retiradong seaman na kapitbahay nila, ang nagpapahiram sa kanya ng lumang Android phone. Doon siya nagpo-post ng mga gawa niyang bangka sa isang crafting group sa Facebook. Paminsan-minsan ay may bumibili mula Maynila o Cavite. Ipinapadala niya ito sa LBC sa bayan. Minsan, nagulat siya nang may nagbayad ng 2,000 pesos para sa isang bangkang may pangalan ng Sea Whisper. Lumulundag ang puso ni Adric nang makitang tunay palang may halaga ang gawa ng kanyang mga kamay. Adric, galing mo talaga, sabi ni Mang Carding habang inaabot ang bayad. Hindi lahat ng batang tulad mo marunong gumawa ng ganito. May talent ka. Nagpakasipag si Adric sa paggawa. Sa loob ng 3 buwan, nakapag-ipon siya ng halos 8,000 pesos, pinakamalaking halagang nahawakan niya. Hindi niya ito ginastos. Sa halip, itinago niya sa isang kahon na may kandado sa ilalim ng kanyang papag. Sa likod ng lahat ng ito, hindi pa rin niya mabitawan ang anong sa kanyang pagkatao. Minsan habang mag-isa sa ilalim ng punong mangga, kinakausap niya ang sarili. Kung buhay pa kaya ang mga magulang po, bakit nila ako iniwan? Ano ba talaga ang kwento ko? Isang araw, matapos ang misa,
Nilapitan siya ni Ezra. Adric, gusto mo bang sumama sa bayan? May contest daw para sa mga youth entrepreneurs. Malay mo, makilala yung mga bangka mo. Yaya ni Ezra habang hawak ang flyer. Naku, hindi ako bagay sa ganyan. Wala naman akong damit na maayos. At saka, sino ba naman ako? Mahina niyang sagot. Adric naman, sabay tapik ni Ezra sa kanyang balikat. Hindi mo kailangang maging mayaman para makilala. Kailangan lang may puso ka sa ginagawa mo. At alam ko, ikaw yon. Tahimik si Adric. Hindi siya tumanggi pero hindi rin sumang-ayon. Sa dami ng beses na siyang nabigo, natuto na siyang hindi umasa. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti na ring gumagalaw ang mundo at ang kanyang kwento bagamat mabagal ay nagsisimula ng magbukas ng bagong pahina. Habang dumadaloy ang mga araw sa payak na baryo ng Luntian, may tahimik na pagbabagong nangyayari sa pagitan ni na Adric at Ezra. Wari lumalalim ang tinginan nila, bagamat walang isa mang nangangahas magsalita. Si Ezra, bagaman sanay makipagbiruan at makipagharutan sa mga lalaki sa barangay, ay biglang nagiging mahinahon tuwing si Adric ang kaharap. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit tila lumalambot ang puso niya sa tuwing makikita niya itong tahimik na gumagawa ng bangka. Basang-basa ng pawis, ngunit may kapayapaang hindi kayang ipinta ng kahit anong kulay. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Romy Jane sa isang batong malapit sa tabing dagat, tinanong siya ng kaibigan, Ezra, totoo ba tong naririnig ko? May gusto ka kay Adric? Napalingon si Ezra, bahagyang namula at nagsimangot. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ngumisi si Romy Jane. Uy, wag ka nang mag-deny. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Parang kang pusa na inaantay lumapit yung isdang di mo maabot. Napabuntong hininga si Ezra. Hindi ko alam, Romy. Kasi, ewan ko, mabait si Adric. Tahimik pero matino. Hindi kagaya ng ibang lalaki rito. Pero, singit ni Romy. Sabik sa chismis. Pero ampon siya, Romy. Walang pamilya. Wala ring kasiguruhan sa buhay. Isang araw baka mawala na lang. Paano kung mas mahal ka pa niya kaysa sa sarili mong pamilya? Putol ni Romy Jane. Seryoso ang tono. Ezra, hindi mo kailangan ng lalaking may pangalan. Kailangan mo ng lalaking may puso. Hindi nakaimik si Ezra. Napatingin siya sa dagat habang dumarampi ang hangin sa kanyang pisngi. Sa kanyang dibdib, may pintig na nagsusumigaw ng katotohanan na matagal na niyang itinatago. Ilang araw ang lumipas, dumalaw si Ezra kay Adric habang ito'y abala sa pag-iipon ng mga natapos na modelong bangka. Uy, bati niya habang may hawak na supot ng kakanin. May dala akong sapin-sapin, galing kay mama. Salamat, mahina't mababang sagot ni Adric. Napansin ni Ezra ang ilan sa mga bangkang nakatabi. Makukulay, may detalye, may pangalan. Benta pa rin? Tanong niya habang pinapahid ang pawis sa leeg. Oo, merong umorder na naman mula Cavite. At isa pa, taga Mindoro naman daw. Pero wala na akong pambayad sa LBC. Wika ni Adric, bahagyang nahihiya. Biglang kumislap ang mata ni Ezra. Alam mo, may naisip ako. Pwede nating gamitin yung account ng pinsan ko para mag-post online. Marami siyang foreign followers. Malay mo may umorder sa abroad. Hindi makapaniwala si Adric. Ha? Talaga? Tumango si Ezra. Tutulungan kita. Alam mo Adric, sayang ang talento mo kung dito lang yan nakatago. Mula noon, magsimula ang tahimik na pakikipagtulungan ni Ezra kay Adric. Tuwing hapon, tinupulungan niya ito mag-picture ng mga bangka. Sa gabi, siya ang nag-upload gamit ang account ng pinsang si Valerie na may mga foreign contacts. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas ay may tumugon na kaagad mula sa Singapore. Isa raw itong kolektor ng handcrafted miniatures at handang magbayad ng $50 para sa isa sa bangka ni Adric. Nanlaki ang mata ng binata sa tuwa. Ezra, totoo ba? To? Ngumiti si Ezra. Oo, at may nag-inquire pa galing Australia. Sabi mong di ka bagay sa mundo? Aba, mundo na ang lumalapit sa iyo ngayon. Nagpatuloy ang ganitong tagpo. Isang masayang kasunduan, tila palihim na pagmamahalan.
At habang si Adric ay lalong lumalalim sa paglikha, si Ezra naman ay lalong humahanga sa kanya. Hindi dahil sa bangka o sa online recognition, kundi dahil sa uri ng pagkatao ng binata, marangan, tahimik at matapat sa kanyang puso. Makalipas ang 3 buwan, nakaipon si Adric ng 8,000 pesos. Ito na ang pinakamalaking halaga na hawak niya sa tanang buhay. Hindi niya ito ginastos. Sa halip, inilagay niya ito sa isang lumang kahon na may kandado. Ang kahon ding iyon ang pinagtataguan niya ng isang lihim na hindi pa niya nabubuksan. Isang sobre mula kay Aling Presi na iniabot sa kanya ng sakristan noong burol ng matanda. Huwag mong bubuksan to hanggat hindi mo pa kayang harapin ang totoo, sabi ng matanda noon habang pinapasa ang sobre sa kanya. Ilang beses nang sinubukang buksan ni Adric ang sobre pero laging nangingibabaw ang takot. Ano kaya ang laman? Katotohanan ba kung sino ang tunay niyang ina? Ang kanyang ama? O baka isang paalala na talagang wala siyang pinanggalingan? Isang gabi, habang nagkakape siya sa ilalim ng punong mangga, iniabot ni Ezra ang isang folder. May padala yung buyer mo mula Amerika. Gusto raw niya ng 10 units ng Sea Whisper model. Tapos, babayaran niya agad online. Nagpadala na siya ng down payment. Hindi kaagad nakasagot si Adric. Hawak niya ang folder habang nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang tahimik na daigdig ay unti-unting lumalawak. Mula sa pagkakabukod sa mundo, ngayon ay may mga pintuang dahan-dahang bumubukas. Salamat Ezra, bulong niya. Ngumiti si Ezra, ngunit saglit lang tumalikod siya at naglakad paalis, hawak-hawak ang basong may kape. Sa kanyang likuran, may luha siyang pilit ikinubli. Dahil habang lumalapit si Adric sa mundo, pakiramdam niya ay unti-unti siyang naiiwan. Ayaw niyang aminin pero sa kabila ng lahat ng tagumpay ng binata, may takot siyang baka kapag tuluyan na itong umangat, baka hindi na siya sapat. Umaga ng Sabado, nang dumating sa barangay ang isang pulang motorsiklo na tila kumakaskas sa katahimikan ng luntian. Nakatitig ang mga mata ng mga batang naglalaro ng hulen. Ang mga matatandang nakaupo sa bangketa ay napaangat ng kilay. At ang mga dalagang sumisilip sa bintana ay sabay-sabay na napaay sa gulat at kilig. Sa likod ng motorsiklo ay isang lalaking may suot na itim na leather jacket, may hikaw sa magkabilang tenga at halatang sanay sa pansin ng madla. Bumaba siya, bumunot ng chains at numisi sa paligid. Pare, si Rico Mandasilio yan. Pamangkin ng kapitan. Galing daw Maynila. Bulong ni Mang Carding sa isa pang matatanda habang pinapanood ang lalaki. Sa isang iglap, naging sentro ng usapan si Rico. Bukod sa guwapo at maangas ang dating, dala pa nito ang karangyaan. Bagong motor, branded na sapatos at palaging may pabango na amoy imported. Saan man siya dumaan, may sumusunod na usok ng pansin. Si Ezra, na noon ay pauwi galing sa eskwelahan, ay napahinto nang biglang tumigil ang motor sa tapat niya. Tamang-tama ang timing. Hatid na kita, miss. Sabay alok ni Rico habang hinahawi ang buhok niya gamit ang kamay. Hindi na alintana ang traffic sa mga tanong. Ha? Hindi na. Malapit lang bahay namin. Sagot ni Ezra, bahagyang natawa. Hindi mo ba ako kilala? Rico, Mandasilio, pamangkin ni Cap. May picture pa nga tayo dati nung fiesta. Bata ka pa, sabay kindat ng lalaki. Medyo natawa si Ezra. Ewan, sige na nga. Sumakay siya sa motor at mula noon ay halos araw-araw na siyang sinusundo ni Rico. Sa una, tila biro lang ang pakikitungo ni Ezra. Ngunit habang dumaraan ang mga araw, parang unti-unti siyang nahuhulog sa bagong mundo. Mabilis, magarbo at puno ng papuri. Samantala, si Adric ay nanatiling tahimik sa kanyang gawi. Tuwing hapon, hindi na dumarating si Ezra. Wala nang sapin-saping biglang lumilitaw. Wala nang kwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. At kahit online, bihira na siyang mag-update ng mga post para kay Adric. Siguro busy lang siya.
bulong ng binata sa sarili habang maingat na ginuguhitan ang layag ng isa na namang bangkang yari sa kahoy. Ngunit hindi siya manhid. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa LBC matapos magpadala ng order, nadaanan niya ang eskinita kung saan nakita niya sina Izra at Rico, nakaupo sa batong dating paborito nilang tambayan. Ang sarap dito, no? Tahimik, pero kung ako ang masusunod, ipapatambak ko na tong barangay. Ang babagal ng tao, parang di umuusad, sambit ni Rico habang ngumunguya ng bubblegum. Hayaan mo na, hindi naman lahat gaya mo. Sagot ni Izra, tila ipinagtatanggol pa ang lugar. Ngunit may halong pagngiti. Ikaw, ba't ka nga ba hindi pa lumilipat sa Maynila? Dali-dali lang yan. Ika nga nila, kung gusto mong umangat, lumayo ka sa mga palubog. Sabi ni Rico habang humihigop ng soft drinks. Sa likod ng poste, nanatiling nakatayo si Adric. Hawak ang brown envelope ng resibo mula sa courier. Hindi niya mapigilan ang sakit na parang siluntok ang kanyang sikmura. Pero hindi siya umiyak, hindi siya lumapit. Tahimik siyang umalis at dumaan sa kabilang daan pauwi. Kinabukasan, tuloy lang sa paggawa si Adric. Gumising siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Naghukay ng bagong tabla mula sa lumang bangkang inanod at nagsimulang mag-ukit. Kung hindi man ako mapansin, okay lang, bulong niya sa sarili. Basta ginagawa ko ang gusto ko. Kahit wala na si Izra sa online, sinubukan pa rin niyang i-post ang mga gawa niya. Pumasok muli ang order mula sa Davao at isang buyer mula Hong Kong ang nagtangkang bumili ng 2 pa. Wala nang nagsasabi ng ang galing mo, Adric, o ayusin mo yan, sayang. Ngunit naroon pa rin siya, tahimik, walang reklamo, patuloy sa paggawa. Isang gabi, habang kumakain siya ng tinapay at kape, lumapit si Mang Carding. Nabalitaan mo na? Tanong ng matanda. Ang alin po? Sagot ni Adric, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Si Izra at yung Rico. Magka-date na raw. Araw-araw sa eskinita halata naman. Saglit na napigilan si Adric. Oo nga po. Nakita ko minsan. Alam mo anak, hindi mo kailangang laging nasa eksena para patunayan na may halaga ka. Minsan mas mabuti pa nga yung tahimik ka. Mas buo. Payo ni Mang Carding habang tinatapik siya sa balikat. Tahimik lang si Adric. Hindi niya sinagot ang matanda. Pero sa loob-loob niya, parang may bagay na unti-unting pumuputok. Hindi galit, hindi tampo, kundi isang uri ng pagkawala na hindi kayang isaad ng salita. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, muli niyang nadaanan ang belawa sa eskinita. Tumigil si Rico, napatingin sa kanya. Ayan na si Ginoong Panday. Kamusta naman ang mamalaruang bangka natin dyan? Tukso nito, sabay tawa. Ngumisi lang si Adric, hindi umimik. Pero sa loob niya, may nananatiling pangarap na hindi nila kayang sirain. At habang ang gabi ay bumababa sa luntian, sa isang payak na sulok sa ilalim ng punong mangga, patuloy pa rin si Adric sa paggawa. Hindi upang mapansin, kundi dahil doon siya nabubuhay. Tahimik, mag-isa, ngunit buo. Isang beses kada taon ay nagkakaroon ng malaking selebrasyon ang Barangay Luntian, ang Pistang Kalikasan. Lahat ng residente mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay nagsasama-sama upang magdiwang, magpaligsahan at magpasiklaban ng talento. May mga palaro, kantahan, sayawan at paligsahan ng mga lutong ulam. Ngunit ngayong taon, may espesyal na idinagdag sa programa. Isang surprise announcement mula sa pamangkin ni Kapitan, si Rico Mandasillo. Bago pa man sumapit ang gabi ng event, kumalat na sa barangay ang chismis. Sabi ni Kap, may bonggang paandar daw si Rico mamaya. Sa stage mismo, bulong ni Aling Vina sa kanyang kumare habang naglalagay ng kakanin sa lamesa. Kasal na agad? Abay ilang linggo pa lang sila ni Izra, ha? Sagot ng kumare niya habang nakakunot ang noo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Adric ay nasa bahay pa rin. Nagpipintura ng layag ng isa sa kanyang ginagawang modelong bangka. Nang mapansin niya ang maliit na bag na kulay beige sa isang sulok ng kanyang mesa, agad niya itong kinuha. Sa loob nito,
ay isang kwintas, isang simpleng pendant na may maliit na perlas. Nahulog ito mula sa bag ni Ezra 3 linggo na ang nakalipas nang huli itong dumalaw sa kanya. Siguro, dapat ko na itong ubalik. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, sinuot niya ang malinis niyang polo, isinuksok ang kwintas sa maliit na sobre at naglakad papunta sa plaza kung saan ginaganap ang pistang kalikasan. Hindi siya sanay sa mataong lugar, ngunit pilit niyang tinatapang ang loob. Ang tanging layunin niya ay isauli ang kwintas, hindi upang guluhin ang gabi, kundi upang itama ang dapat. Sa entablado, tumutugtog ang bandang kabataan ng barangay. May sayawan, may palakpakan, may mga batang tumatakbo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico, suot ang kanyang leather jacket, may hawak na microphone habang nakangiti sa crowd. "Barangay Luntian!" sigaw ni Rico, sabay hiyawan ng mga tao. "Ngayong gabi, may espesyal akong announcement. Isang bagay na matagal ko nang gustong gawin sa harap ng lahat." Lahat ay naghiyawan. Sa likod ng entablado, kinikilig si Ezra, nakasuot ng simpleng puting dress, habang si Romy Jane ay nagtatakip ng bibig sa tuwa. Pag-akyat ni Ezra sa stage, sinapo ni Rico ang kamay niya. Lumahod ito sa harap ng madla, sabay bunot ng isang maliit na kahon. Sa loob ay isang singsing. "Ezra, alam kong sandali pa lang tayong nagkakilala, pero sigurado akong ikaw ang gusto kong makasama sa pag-ikot ng mundo ko. Will you be my girlfriend officially?" Sabay tili ng mga tao. Ilan ay napa-ayeye, ang iba'y nagtulakan sa kilig. Ngunit sa mismong oras na iyon, dumating si Adric. Bitbit ang maliit na sobre, nanginginig ang kamay at namumuo ang pawis sa kanyang noo. Humakbang siya palapit, dahan-dahan, hanggang sa makarating siya sa harap ng stage. "Ezra!" mahinang tawag niya. Lumingon si Ezra, sabay si Rico. "Anong ginagawa mo rito?" Galit na tanong ni Rico habang nakakunot ang noo. "Inaabot ko lang to, nahulog mo dati." Sabay abot ni Adric ng sobre. Ngunit bago pa man maabot ni Ezra ang sobre, hinablot ito ni Rico at sabay itinapon sa lupa. "Wala kang karapatang lumapit sa amin, basura ka!" Tumahimik ang paligid. Ang mga tao ay napatingin. May ilan na napahinto sa pagkukuna ng video. Si Romy Jane ay natigilan din, ngunit walang ginawa kundi manahimik sa gilid ni Rico. "Adric," biglang sabat ni Ezra, halatang naiinis. "Umalis ka na. Hindi mo alam ang lugar mo. Hindi ka bagay sa amin." Parang tinamaan ng malakas na sampal si Adric. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lamang siya sa kanilang dalawa. Lalo na kay Ezra, na minsan ay naging kaibigan niya, ang tanging tarong naniwala sa kanya. Unti-unting nagbulungan ang mga tao. "Uy, di ba siya yung gumagawa ng laruang bangka? Nainampun lang ni Aling Presi? Wala raw pamilya yan. Hay, ang kapal rin ng mukha para umepal." Hindi na kinaya ni Adric. Tumalikod siya, pinipigilan ang luha. Ngunit nang maalayo siya ng kaunti, tuluyan na itong pumatak. 1, 2, hanggang sa tuloy-tuloy na. Sa kanyang likuran, narinig niya ang tawa ng mga tambay. "Hala, umiiyak si Panday. Lu, drama king." Haha. Wala siyang sinagot. Wala siyang binitiwang salita. Tahimik siyang naglakad sa madilim na bahagi ng plaza, pabalik sa kanyang bahay. Sa kanyang bawat hakbang, tila dinudurog ang kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, wala siyang sinisi. Wala siyang sinumbatan, lalo na si Ezra. Pagdating sa bahay, hindi na niya binuksan ang ilaw. Umupo siya sa papag, inilabas ang bangkang ginagawa at ipinagpatuloy ang pagpipintura kahit nangangal tremble na ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng katahimikan, bumulong siya. "Hindi ako bagay sa kanila, pero siguro may lugar na mas para sa akin. Hindi dito, hindi ngayon, pero balang araw, at sa gabing yon, sa ilalim ng bubong na pawid, isang puso ang tuluyang nabasag, pero sabay ding nagsimulang muling mabuo." Ang gabi ay tila ayaw matapos.
Sa bawat hakbang ni Adric pauwi mula sa plaza, bigat ng kahihiyan at sakit ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi siya umiiyak gaya ng kanina, pero damang-dama sa bawat hakbang niya ang bigat ng pagtuliksa, hindi lang ng mga mata ng barangay, kundi ng mismong taong inaakala niyang kakampi. Hindi ka bagay sa amin. Ang linyang yon ni Izra ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang tenga, kasabay ng tawa ni Rico at ng mga tambay. Kahimik siyang lumakad sa madilim na kalsadang papalayo sa plaza, hanggang biglang may sumulpot na mga headlights sa likod. Isang puting SUV ang huminto sa tabi niya. Sa unang saglit, akala niya'y isa sa mga tambay, kaya't bahagyang napaatras siya. Ngunit bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon ay bumaba ang isang matangkad na lalaking banyaga. May puting buhok na bahagyang ginintuan, may suot na beige linen suit at may dalang envelope. Excuse me, are you Adric Salcedo? Tanong ng lalaki, ang tinig ay may halong kabang pigil. Napakunot noo si Adric. Oo po, sino po sila? I'm Jonathan Krieger. I think I'm your father. Nanlaki ang mga mata ni Adric. Sa sobrang gulat, napaatras siya. Ha? Ano ho? Dahan-dahang lumapit si Jonathan at iniabot ang envelope. I know this is sudden. I have proof. Please, take a look. Kinabahan si Adric. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap ang sobre at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may 2 dokumento, isang DNA test result at isang lumang litrato ng isang babaeng Pilipina na nakangiti habang nakasandal sa isang banyagang lalaki. Si Jonathan. Ang babae ay si Aling Presi, pero mas bata at may hawak na sanggol sa bisig. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay. Kung dumating ang araw na matagpuan mo siya, sabihin mong mahal na mahal ko siya. Presi. Tuluyan nang nanlambot ang tuhod ni Adric. Napaupo siya sa pangketa, hindi makapaniwala. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Lumuhod si Jonathan sa tapat niya. Many years ago, I came to Batangas for a marine conservation program. I met a woman named Presi. She was brave, kind, and beautiful. We had a short relationship, and when I had to leave, she never told me she was pregnant. Huminto saglit si Jonathan. Tila nilulunok ang bigat ng mga taon. I've been searching for you for years. I only found out the truth when I received a letter from her lawyer last month. I rushed here as soon as I could. Tahimik si Adric. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, saya, takot, pagkalito. Lahat iyon ay sumulpot sa isang iglap. Bakit na yun lang po? Mahina niyang tanong. I was lost too, sagot ni Jonathan. But now that I'm here, I want you to know that you're not alone anymore. Hinugot ni Jonathan ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Sa loob ay may isang susi, ngunit hindi ito susi ng bahay o sasakyan. Ito ay may pendant na naka-engrave, ang isang salipang Odyssey. I want to give you something, wika ni Jonathan. It's a yacht. Your mother and I, we were both travelers, adventurers. And I believe it's in your blood. You don't belong in a cage, Adric. You were born to sail. Tila napako sa kinatatayuan si Adric. Ang mga salitang binitawan ng banyaga ay tila pintig ng isang panaginip na hindi niya inasahan. Ang lalaking kanina lang ay inaapi ng buong barangay. Ngayon ay pinapahawak ng yate ng kanyang sariling ama. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik na sumakay si Adric sa SUV kasama si Jonathan. Hindi pa rin makapaniwala. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, muling nabuhay ang ingay sa barangay. Ngunit ngayon, iba ang dahilan. Uy, may Amerikano raw na dumating kagabi. Hinatid si Adric. May dalang sasakyan, sosyal. Ano raw? Ama niya? Imposible. Ngunit natigil ang lahat nang bumaba si Adric mula sa SUV. Suot ang isang puting linen shirt, katabi si Jonathan. Mula sa plaza,
Tinungo nila ang dalampasigan kung saan nakadaong ang isang yacht, malinis, elegante at may pangalang Sea Whisper 2 sa gilid. Lumapit si Jonathan sa mikropono ng plaza at nagsalita. People of Luntian, my name is Jonathan Krieger, and I am the father of Adric Salcedo. He is my son, and from this day forward, I will make sure he has everything he needs to find his place in the world. Mulat ang mga mata ng mga residente, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Kapitan mismo ay napakamot ng ulo sa gilid. Si Rico, nakanganga, hawak ang motor keys habang si Ezra ay hindi makatingin kay Adric. Lumingon si Adric sa kanila. Hindi mayabang, hindi mapanumbat, kundi tahimik lamang at puno ng galang. Sumakay siya sa yate kasama ang kanyang ama. Handa ka na bang mamangka? Tanong ni Jonathan habang nilalarga ang makina. Ngayon pa lang ako matutong maglayag, sagot ni Adric. Ngumiti si Jonathan. You'll learn fast. It's in your blood. At habang unti-unting lumalayag ang yate mula sa baybay ng Luntian, naiwan sa pampang ang buong barangay. Tahimik, tulala at puno ng tanong sa isip. Sino ba talaga si Adric Salcedo? Ngunit sa gitna ng dagat, isa lang ang alam ng binata. Ito na ang simula ng kanyang sariling paglalakbay. Ang himig ng Seattle ay malayot sa mga alon ng Luntian. Walang humahampas na tubig sa dalampasigan. Ngunit may sarili itong ritmo. Malamig ang hangin, masinsin ang mga gusali, at tila mas abala ang mga tao sa pag-abot ng susunod na tagumpay kaysa sa pagbati sa isa't isa. Para kay Adric, ang lungsod ay parang banyagang daigdig na puno ng mga bagong tunog, bagong kulay at agong tanong. Ngunit kahit bagong mundo ito, may isang pamilyar na init na sasalubong sa kanya, ang pamilya ni Jonathan Krieger. Adric, this is Karina. She's my daughter with my late wife. Pagpapakilala ni Jonathan habang lumalapit ang isang babaeng halos kasing edad niya. Mistisang Amerikana si Karina. May malalalim na mata, matalino ang tindig, at may hawak na laptop kahit nasa sala lang sila. Hi, you must be my Filipino half-brother, sabay ngiti ni Karina. I've read about you in Dad's email. Hi, sabay ngiti rin ni Adric. Bagamat kapansin-pansing ilap pa rin siya sa wikang Ingles. Don't worry, Dagdag ni Karina. we'll get you settled. I'll help you. You're family now. At mula roon, nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Adric. Si Jonathan ay isa sa mga partner sa isang kumpanya ng luxury yachts. Dahil doon, natural na isinama niya si Adric sa larangang iyon, hindi sa pamamagitan ng nepotismo, kundi sa pamamagitan ng pag-aaral. Ipinapasok siya ni Jonathan sa Woodcraft Engineering Academy, isang technical design school na nakatuon sa advanced craftsmanship para sa interiors ng luxury vessels. Unang linggo pa lang sa klase, ramdam ni Adric ang agwat. Karamihan sa mga kaklase niya ay anak ng mga mayayamang negosyante, designer mula sa Europe at ilang second-generation crafters mula sa Amerika at Japan. Siya lang ang galing sa isang maliit na barangay sa Pilipinas at ang accent niya ay halatang-halata tuwing magsasalita siya. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, mas naging masigasig pa siya sa pag-aaral. Sa tuwing wala siyang klase, nagpa-practice siya ng English sa tulong ni Karina. Try saying it again. I'd like to present my work this afternoon. Sabay turo ni Karina habang hawak ang kape. I'd like to present my work this afternoon. Kabadong sagot ni Adric. Perfect. Better than yesterday. Your tone is getting smoother. Ani Karina, sabay tapik sa balikat niya. Hindi lang wikang Ingles ang natutunan ni Adric. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang business program for artisan entrepreneurs na iniaalok bilang elective sa Woodcraft. Sa kurso na ito, natutunan niyang gumawa ng business proposal, magbasa ng international contracts at makipag-network sa mga kilalang designer at supplier. Minsan, habang nasa isang forum para sa boat designers, tinanong siya ng isang negosyanteng Taliman, Where did you learn your technique? It's very detailed, more traditional than digital. Mumiti siya. I learned it from scraps.
and waves. Mula roon, naging palaisipan si Adric sa akademya. Isang taong may likas na galing, ngunit walang technical na background. Kaya't pinagtulong-tulungan siya ni Karina at ng isa sa mga mentor niyang si Professor Henderson para hasain ang kanyang natural talent. Dahil sa patuloy niyang pag-unlad, inalok siya ng isang maliit na gallery sa downtown Seattle para ipakita ang ilan sa kanyang miniature yacht interiors na gawa sa lokal na kahoy ng Pilipinas. Ipinadala ni Jonathan ang ilang piraso ng Narra at Molave mula sa kanilang lumang supplier sa Batangas. "Dad, I want to incorporate something from where I came from," sabi niya kay Jonathan. "That's good, son. Never forget your roots." At hindi nga niya nakalimutan ang luntian, lingid sa kaalaman ng lahat sa baryo. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa isang anonymous donor account na nakapangalan sa Kasangga Foundation. Sa pamamagitan nito, nakapagpadala siya ng bagong supply ng pintura sa eskwelahan, bagong sapatos para sa mga batang nangangailangan, at pinasemento ang maliit na waiting shed sa harap ng simbahan kung saan dati siya umuupo tuwing umuulan. Hindi nga nakailangan pang ipaalam kung saan nanggaling ang tulong. Hindi niya hinangad ang pasasalamat ni pagkilala. Basta makatulong, sapat na yon. Bulong niya minsang tinatanaw ang larawan ni Aling Presi sa kanyang kwarto. Habang lumilipas ang buwan, lalong lumalim ang ugnayan nila ni Karina. Bukod sa pagtulong sa kanyang social etiquette, paano makipagkamay, paano magsuot ng tamang damit sa formal events, si Karina rin ang nagturo sa kanya kung paano magbukas ng sarili niyang design profile sa mga global artisan platforms. "Adric, your story is your brand," sabi ni Karina habang inaayos ang kanilang digital portfolio. "Let people know who you are, not just what you make." "I'm not used to being seen," sagot niya. "Then it's time to learn," sagot ni Karina sabay kindat. At sa pagdaan ng panahon, natuto si Adric hindi lang sa disenyo, kundi sa paninindigan, sa pananalita, sa pakikitungo, sa pagtanggap sa sarili. Isa na siyang bagong anyo ng sarili niyang pagkatao, hinubog ng kahapon, pinalakas na ngayon, at itinatuya para sa kinabukasan. Ngunit kahit anong layo na ng kanyang narating, sa gabi bago siya matulog, hindi pa rin nawawala ang kanyang huling dasal. "Aling Presi, kung nasaan ka man, salamat. Dahil kung hindi mo ako kinupkop, di ko rin makikilala ang sarili kong ama at hindi ko rin makakamit ang mundong ito." At habang ang ilaw sa kanyang kwartong nasa ikalawang palapag ng bahay nila sa Seattle ay unti-unting pinapatay, ang puso ni Adric ay patuloy na umaasa na balang araw muli siyang babalik sa luntian, ngunit hindi na bilang isang ampon, kundi bilang isang anak ng sarili niyang paglalayag. 3 taon ang lumipas mula nang umalis si Adric sa baybayin ng luntian. At sa pagbabalik niya, hindi na siya ang parehong binatang nilait, itinulak at tinawanan. Hindi na siya ang ampon ni Aling Presi na tahimik lang sa isang sulok ng plaza. Ang kanyang pagbabalik ay hindi dramatiko. Walang posisyon, walang engrandeng salubong. Pero sapat na ang bulungan ng mga tao sa barangay. Si Adric yun, di ba? Yung sinabihan ni Izra dati na hindi bagay sa kanila? Kasama niya si Karina Krieger, nakasuot ng simpleng puti at maong na palda. Magkahawak sila ng clipboard habang binabagtas ang gilid ng dating abandonadong lote malapit sa simbahan. "Are you sure this is where you want to build the school?" tanong ni Karina habang pinagmamasdan ang lupang medyo maputik at puno ng damo. "Oo," sagot ni Adric. "Dito ako tumambay dati tuwing walang tumatanggap ng bangka o sa palengke. Dito ako nangarap, kaya dito rin dapat magsimula ang mga batang may pangarap." Ilang buwan bago siya bumalik, sinimulan na niya ang pagproseso ng permit para sa pagtatayo ng isang maliit na Craft and Design Learning Center. Isang paaralang libre para sa mga kabataan ng Luntian na may talento sa sining pero walang kakayahang pumasok sa lungsod. Sa tulong ng sariling ipon at mga grant mula sa ilang artisan organizations sa Amerika, nagtayo sila ng isang maaliwalas na gusali
na may sapat na kagamitan sa woodcraft, sketching at product design. Sa harap ng bagong bukas na paaralan, idinaos ang isang simpleng charity event na dinaluhan ng mga magulang, guro at opisyal ng barangay. May mga paligsahan sa paggawa ng mini bangka, mural painting at paper sculpture. Gusto ko pong maging katulad ni Kuya Adric, sigaw ng isang batang lalaki habang hawak ang maliit niyang kahoy na barko. Ngumiti si Adric at yumuko sa bata. Mas hihigitan mo pa ako, bata. Ikaw ang susunod na bayani ng alon. Matapos ang programa, dumiretso si Adric sa lumang bahay ni Aling Presi. Nakatingin lang siya sa lumang gate na kinakalawang, sa bubong na butas-butas at sa bintanang binasag ng panahon. Ngunit sa halip na maiyak, ngumiti siya. Ma, andito na ako, bulong niya. Ilang buwan ang lumipas, pinarenovate niya ang bahay bilang museo ni Presi, isang maliit na espasyo na nagpapakita ng kasaysayan ng lokal na sining sa Luntian. Kasama ang ilan sa mga naunang modelong bangka ni Adric, mga larawan ng dating kabataan sa barangay, at isang maliit na altar para kay Aling Presi. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng museo kay Aling Sita, dating kaibigan ni Aling Presi. Iingatan ko to, iho. Parang bahay ko na rin to. Isang hapon, habang nagpapaayos ng sahig ng museo, may lumapit sa kanya. Si Ezra. Tahimik, bitbit ang isang maliit na Tupperware ng ulam. Adric, mahinang tawag niya. Lumingon si Adric. Nakita niya ang babaeng minsan niyang minahal. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang tingin niya rito. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Ezra. Pilit ang ngiti. Tumango si Adric. Sige, umupo sila sa ilalim ng punong mangga. Sa pagitan ng katahimikan, nagsalita si Ezra. Sorry, Adric. Alam kong huli na to. Pero gusto ko lang malaman mo na, pinagsisihan ko lahat ng nangyari nun. Tahimik si Adric. Pinagmasdan lang niya ang mga dahon na nahuhulog mula sa sanga. Kung pwede lang balikan, dagdag pa ni Ezra. Mumiti si Adric. Hindi mapait, kundi mahinahon. Hindi na kailangan balikan. Kasi kung hindi nangyari yon, baka hindi ko nakita kung saan talaga ako dapat lumugar. Hindi mo na ba ako gusto? Tanong ni Ezra. Halatang nanginginig ang tinig. Minahal kita noon, pero ngayon minahal ko na rin ang sarili ko. Sagot niya, sabay tayo. Iniwan niya si Ezra sa ilalim ng puno, bit-bit ang hindi nasagot na tanong, at nilapitan ang grupo ng mga bata na abala sa pagguhit. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng delivery para sa paaralan, may lumapit na lalaking pawisan, may hawak na papel. Si Rico. Adric, pwede ba akong makiusap? Sabi ni Rico habang hindi makatingin sa kanya. Wala na akong trabaho. Walang natanggap na kahit anong kumpanya. Baka pwedeng kahit anong pwesto. Kahit tagalinis, tagabuhat. Tumigil si Adric sa pag-fill ng form. Tinitigan niya si Rico, ang dating lalaking nagpahiya sa kanya. Ang lalaking minsan niyang naging bangungot. Alam mo kung bakit tinatanggap kita? Tanong niya. Umiling si Rico. Hindi dahil kailangan kita, pero dahil kailangan mo ng bagong simula. At alam kong walang ibang lugar na mas makakatulong kundi ang paaralang ito. Napaiyak si Rico. Salamat, Adric. Salamat. Simula bukas, magsimula ka bilang helper sa storage. Wala kang espesyal na trato. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, doon ka magsimula. Tumango si Rico. Opo, salamat ulit. Habang papalubog ang araw, tanaw ni Adric mula sa balkonahe ng museo, ang paaralan, ang mga batang tabala sa gawaing kamay, at ang dating sarili niya, isang batang nangangarap habang nakaupo sa lilim ng punong mangga. At sa loob ng katahimikang iyon, napangiti siya. Wala man siyang sinabi sa mga tao. Alam niyang naroroon pa rin si Aling Presi, sa hangin, sa alon, sa bawat kahoy na binubuo, sa bawat batang nangangarap. Ang pagbabalik niya sa Luntian ay hindi upang ipamuka ang tagumpay, kundi upang ibalik ang isang bagay na matagal na nitong ipinagkait sa sarili nito. Pag-asa. Isang maaliwalas na umaga sa Luntian nang dumating ang crew ng isang lokal na TV station mula sa Batangas. May dalang kamera,
tripod at mikropono, sabik nilang tinungo ang paaralang itinayo ni Adric sa tabing bukid. Ang ilang bata ay nagtakbuhan sa tuwa habang ang mga guro, kabilang na si Romy Jane, ay abalang inaayos ang paligid. "Excuse me po," batinan isa sa mga staff habang lumalapit kay Adric. "Kami po ang taga BTN Batangas TV News. Nakaschedule po kayo para sa feature namin sa segment na Bayaning Probinsyano." Ngumiti si Adric, medyo nahihiya pa rin sa kamera. Opo, dito lang po tayo sa workshop para makita rin po yung ginagawa ng mga estudyante." Inilatag ng crew ang kanilang kagamitan. Habang ini-interview si Adric, nakatayo sa tabi niya si Karina at si Jonathan na nakatingin lamang mula sa likod, tila proud na proud sa anak. "Sir Adric," bungad ng reporter, "ano po ba ang pakiramdam na tawagin kayong bayaning artisan ng luntian?" Napangiti si Adric. "Nakakatuwa po, pero sa totoo lang, hindi ko naman inisip na maging bayani. Gusto ko lang po sanang matulungan yung mga batang tulad ko noon, yung walang pinig, walang tiwala sa sarili, pero may likas na galing sa kamay at puso. Sa tingin niyo po, ano ang tunay na kayamanan ng isang tao?" Sunod na tanong. Huminga ng malalim si Adric bago sumagot. "Hindi po pera. Kasi ang pera nauubos, pero kapag natutunan mong bumangon sa kabila ng pagkadapa, at kapag natuto kang tumulong kahit konti lang ang meron ka, yun po ang tunay na kayamanan." Tahimik ang paligid. Ilang staff ng crew ay natigil sa pagkilos, tinamaan sa sinabi niya. Pagkatapos ng panayam, inalok ni Adric ang buong crew na sumilip sa kanilang mga ongoing projects sa paaralan. Mga miniature boats, furniture prototypes at handcrafted decors. Lahat gawa ng mga estudyante. Sa gitna ng isang silid-aralan, nakita nila si Romy Jane, nakasuot ng simpleng polo at maong, abalang nagtuturo ng sketching sa isang grupo ng kabataan. "Romy!" tawag ni Adric habang lumapit. Lumingon si Romy, medyo nabigla. "Uy, Adric, di ko alam na andito ka. Dinalaw lang kita sa klase." Ngumiti si Adric. "Napanood kita kahapon. Ang galing mo magturo." "Salamat. Kung di dahil sa'yo, hindi ko maaalala na may silbi pa pala ako sa lugar na to." Sagot ni Romy, bahagyang namula. Tahimik si Adric. Lahat tayo may silbi. Kailangan lang minsan ng pagkakataong maalala yon. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Adric kasama si Jonathan para sa isang serye ng workshops sa barangay. Para sa mga out-of-school youth at mangingisda. Tinuruan nila ang mga kabataan ng basic boat engineering, habang si Karina naman ay nagturo ng sustainability practices gamit ang lokal na materyales. "Wala pong alam sa math, Sir Adric. Okay lang po ba?" tanong ng isang binatilyo. "Okay lang," sagot ni Adric. "Alam mo, nung nagsimula ako, cutter lang hawak ko. Hindi ko rin alam yung tamang sukat o ratio. Ang mahalaga, willing kang matuto." Ang mga dating tambay sa iskinita ay nagsimulang lumahok. Ang mga nanay ay natutong gumawa ng natural dyes para sa mga wood products. Ang mga ama ay natutong mag-repair ng lumang bangka sa mas matibay na paraan. "Alam mo ba, Adric?" sabi ni Jonathan habang pinagmamasdan ang mga tao sa workshop. "This is more meaningful than all the yacht shows I've attended in Europe." Dito kasi tayo nagsimula, Dad. Hindi mo kailangang gumawa ng milyon-milyong proyekto para may saysay ang ginawa mo. Minsan sapat na ang makitang may nagbago sa buhay ng isang tao, sagot ni Adric. Samantala, sa mga tahimik na gabi, habang ang luntian ay natutulog, si Adric ay nakaupo sa kanyang lumang kwarto. Ngayon nasa itaas ng museo ni Presi at sinusulat ang kanyang kwento. Hindi para sumikat, kundi para maiwan ang mga aral sa mga susunod. Likhang buhay ang pamagat ng kanyang librong isinusulat. Sa bawat pahina, isinasalaysay niya ang mga karanasang nagtulak sa kanya mula sa putik patungong dagat. Nandoon ang kwento ng unang bangkang ginawa niya mula sa sirang upuan, ang pagtulak sa kanya ni Izra sa plaza, ang gabing isinoli niya ang kwintas, at ang pagsalubong ni Jonathan sa kalsada.
Ang aklat ay may kasamang mga larawan ng kanyang mga lumang gawa, mga liham ni Aling Presi at ilang testamento mula sa mga batang tinuruan niya. Minsan, habang sinusulat niya ang panimula ng huling kabanata, pumasok si Karina at umupo sa tabi niya. What are you writing now? Tanong nito habang umiinom ng tsa. The ending, Sagot ni Adric. What's the title of the chapter? Napangiti siya. Hindi ako gawa-gawa lang. Tumango si Karina. I like that. Very you. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na desk lamp, tahimik ngunit matatag na tinapos ni Adric ang isang pahina ng kanyang buhay. Hindi bilang isang ampon, hindi bilang isang tinanggihan, kundi bilang isang tinig na dati hindi pinapansin. Ngunit ngayoy, naririnig na. Mainit ang sikat ng araw nang tumungo si Adric sa simbahan ng Luntian. Bitbit ang ilang kahon ng donasyong kahoy para sa pagsasaayos ng luma nilang altar. Wala sa intensyon niya ang bumalik para mag-emote, ni hindi rin siya naghanap ng mga alaala. Gusto lang niyang tumulong. Ngunit sa likod ng lumang opisina ng Kura Taroko, isang bahagi ng simbahan na matagal nang hindi nabubuksan, ay may nakapaskil na papel sa pinto. For disposal, old boxes archives. Naku Adric, baka gusto mong silipin muna yang mga yan. Baka may importante pa bago namin itapon, sabi ni Father Ramil habang inaayos ang mga papel sa mesa. Opo Father, silipin ko na rin po, sagot ni Adric, sabay tungo sa loob. Pagpasok niya, sumalubong ang amoy ng lumang papel, alikabok at kahoy. Isang tambak ng kahon ang nakapatong sa lumang estante. Inisa-isa niya ang mga label, finance, marriage records, old lectors list. Ngunit sa pinakailalim, may isang kahon na walang sulat sa labas, maliban sa isang mahinang marka na halos burado. Presi, parang tumigil ang hangin sa paligid. Maingat niya itong binuhat, marahan ang bawat galaw at inilapag sa lamesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang resibo, ilang larawan at isang maliit na sobre na nakatupit may pangalan niya sa labas. Para kay Adric kung siya'y makakabalik. Hindi na siya huminga, binuksan niya ang sobre. Mahal kong anak, kung hawak mo na ang sulat na ito, ibig sabihin ay lumipas na ang panahon. Marahil ay kilala mo na ang iyong sarili o baka naman ay marami ka pa ring tanong. Pero hayaan mong linawin ko ang isa sa pinakaimportanteng bagay. Hindi ka kailanman naging kulang. Pinili kitang mahalin, hindi dahil sa awa, kundi dahil naramdaman ko ang pag-ibig na hindi hinihingi. Nung una kitang nakita, nasa likod ka ng lumang tindahan, umiiyak. Wala kang pangalan, wala kang sapin, pero ang mga mata mo ay may kwento. At sa gabing yun, sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi mo kailangang hanapin kung sino ang mga tunay mong magulang. Kung balang araw ay makilala mo sila, tanggapin mo. Pero huwag mong kakalimutan, hindi sa dugo nagsisimula ang pagiging ina. Nagsisimula ito sa pagpiling mahalin ang isang batang nangangailangan. Kung narating mo na ang mga pangarap mo, yakapin mo ito. Pero kung sakaling masaktan ka, bumalik ka sa punong yon sa likod ng bahay. Nandoon ako, naghihintay pa rin. Mahal na mahal kita, anak. Presi. Hindi na niya napigilan. Dahan-dahang bumagsak ang luha ni Adric sa sulat. Parang bawat salitang nabasa niya ay sugat na natutong magmahal. Isinara niya ang kahon, inipit ang sulat sa kanyang dibdib at marahang lumabas ng simbahan. Di alintana ang mamamata ng mga tao sa paligid. Adric, tawag ni Romy Jane, na noon ay palabas din mula sa kapilya. Ayos ka lang? Hindi siya tumingin. Diretso lang siya sa paborito niyang lugar sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng dating bahay ni Aling Presi. Doon kung saan siya unang natutong mangarap. Doon kung saan unang itinuro ni Aling Presi kung paano maghiwa ng kahoy gamit ang cutter. Doon kung saan niya sinimulang buuin ang sarili niya. Umupo siya sa ugat ng punong iyon, inilabas muli ang sulat at dahan-dahang binasa ito na yung buong buo na
habang ang hangin ay nilalaro ang kanyang buhok. Ma, kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa langit. Kung hindi mo ako pinulot sa dilim, baka hanggang ngayon takot pa rin akong makita ang sarili ko. Ilang sandali pa, dumating si Karina. I've been looking for you. They said you left the church in a hurry. Tahimik na iniabot ni Adric ang sulat. Binasa ito ni Karina at nang natapos, napaluha rin siya. She was a beautiful soul, sabi ni Karina. She saw what many failed to see. Tumango si Adric. I think it's time we honor her properly. Ilang linggo ang lumipas. Isang maliit na seremonya ang ginanap sa mismong ilalim ng punong mangga. Nandoon ang mga estudyante ng kanyang paaralan. Si Jonathan, si Karina, ang buong barangay council, ilang dating tambay, pati si Rico at si Romy Jane. Lahat ay tahimik na nakatayo habang binabasbasan ni Father Ramil ang isang plakang gawa sa kahoy na may inukit na mensahe. Pusong hindi napagod maghintay. Inalaala kay Presi, ina ng luntian. Doon itinayo ang maliit na alaala para kay Aling Presi, hindi lang bilang ina ni Adric, kundi bilang ina ng lahat ng batang iniwan, pinabayaan o kinalimutan. Sa gitna ng seremonya, inimbitahan si Adric upang magsalita. Tumayo siya sa harap, dala ang sulat. Maraming salamat po sa pagdalo. Alam ko po na para sa marami, si Aling Presi ay tindera lang ng bulaklak sa simbahan. Pero para sa akin, siya ang unang taong naniwala na ako'y may silbi. Napatingin siya sa puno. Hindi ako pinanganak sa pagmamahal, pero pinili niya akong mahalin. At sa bawat araw na lumipas, itinuro niya sa akin na kahit hindi mo alam kung saan ka nanggaling, pwede ka pa ring maging tahanan para sa iba. Tahimik ang lahat. Inaalay ko sa kanya ang lahat. Ang paaralan, ang museo, lahat ng tagumpay dahil kung hindi dahil sa kanya, wala akong tapang harapin ang sarili kong kwento. Tumango si Father Ramil. Ang taong minahal ng buo ay hindi kailanman nawawala. Naninirahan siya sa puso ng bawat taong tinuruan niyang magmahal. Pagkatapos ng seremonya, isa-isang lumapit ang mga tao upang hawakan ang kahoy na plaka. Si Rico ay tahimik lang, nakayuko at sa unang pagkakataon ay pinahid ang luha sa kanyang mata. Samantala, si Romy Jane ay lumapit kay Adric. Sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Mahina niyang sabi. Mumiti si Adric. Hindi ko kailangan ng trophy. Ang kailangan ko lang ay ang makitang may isa pang batang gaya ko na makakahawak ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nakasilip sa gitna ng mga sanga ng punong mangga, nakaupo si Adric sa ugat ng puno, hawak ang kanyang journal. Sa harap niya, ang mga bata ay naglalaro sa damuhan, naghahabulan, nagsisigawan sa tuwa, at sa bawat halakhak nila, narinig niya ang boses ni Aling Presi sa hangin. Hindi ka kailanman naging kulang. Makalipas ang ilang buwan mula nang ilunsad ang alaala para kay Aling Presi, muling nagtungo si Adric sa paliparan ng Maynila. Dala ang iisang bag at isang puso na ngayon ay buo na. Hindi na siya yung binatag tahimik na lumisan 3 taon na ang nakalipas. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng mga alaala ng luntian at ang panibagong misyon, ipalaganap ang aral ng sining at pag-asa sa mga kabataang tulad niya sa mas malaking entablado. Pagdating sa Amerika, sinalubong siya ni Karina at Jonathan sa airport. Niyakap siya ng ama, mahigpit, walang salita, sapat na ang presensya. Welcome home, son, sabi ni Jonathan. Feels like I never left, sagot ni Adric, sabay tingin sa labas ng salamin. Isang mundo ng posibilidad ang muling bumungad sa kanya. Muling binalikan ni Adric ang Artisan Academy na sinimulan nila ni Karina sa Seattle. Pero ngayon, hindi na lang ito para sa mga lokal na estudyante. Nag-expand sila ng online platform na konektado sa kanilang paaralan sa Luntian, ang unang intercultural artisan exchange program sa rehiyon. Ang mga kabataan mula sa Pilipinas ay pwedeng makipag-collaborate sa mga artist mula Thailand, Indonesia,
Vietnam at Malaysia. Design is a universal language. Paliwanag ni Karina habang kinakausap ang advisory board sa Zoom. And Adric is living proof. Mula sa pagiging isang simpleng woodcrafter, naging tagapagsalita si Adric sa iba't ibang artisan summits sa Southeast Asia. Inanyayahan siyang magsalita sa Singapore Design Week, naging panelist sa Bangkok Creative Festival, at tumanggap ng parangal sa Vietnam para sa Excellence in Cultural Preservation through Craft. Sa kabila ng karangalan, hindi siya kailanman lumalim sa social media. Hindi rin siya nakitaan ng bagong nobya o partner. Minsang tinanong siya ni Karina habang kumakain sila sa isang diner. Don't you miss being with someone? A partner maybe? Umiling lang si Adric. I gave everything I could to loved ones. But now, I think my love is best given to those who never knew they deserved it. Kids? Tumango siya. The lost ones. The broken. The almost forgotten. Sila ang totoong kapareho ko. Isa sa mga proyekto niya ay ang pagbuo ng Adric Fellowship, isang scholarship para sa mga batang inabandona mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia na may talento sa sining. Karamihan sa kanila ay hindi marunong magsalita ng Ingles noong una, hindi sanay sa formal na edukasyon, gaya niya noon. Sir Adric, tanong ng isang batang Thai habang hawak ang sketchpad. Why do you help us? Mumiti siya. Because I was once you, and someone believed in me. Now it's my turn. Isang araw, inimbitahan siya sa isang sikat na podcast na may temang Stories That Shape Us. Doon, kinuwento niya ang buhay niya. Walang palamuti, walang pagtatago, pati ang mga alaala ng pagiging tinulak, pinagtawanan at iniwan. Masakit mapahiya, sambit niya habang kausap ang host. Pero minsan, doon ka ipinapakilala sa sarili mong halaga. Kasi kapag wala ka ng maipagmamalaki, ang natitira na lang ay kung sino ka talaga. At doon ko siya nakilala. Si Adric, anak ni Presi, anak ng luntian, anak ng paglalakbay. Umabot sa milyong views ang episode. Hindi dahil viral ito, kundi dahil totoo ito. May mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nag-email sa kanya. Humihiling ng mentorship, ng gabay, ng pag-asa. Hindi siya sikat gaya ng ibang personalidad, pero sa mga puso ng kabataang walang pangalan, siya ang naging tinig ng posibilidad. Isang taon nang lumipas, nagpasya silang pumalaot, isang retreat sa dagat, gaya ng hilig ni Jonathan noong kabataan pa niya. Sa loob ng yate na pinangalanang Odyssey 2, nandoon si Adric, Karina at Jonathan. Sa tabi ng bar ng deck may nakalagay na kahoy na frame. Sa loob nito, isang larawang kinunan sa luntian. Ang mga bata sa ilalim ng punong mangga, nagtatawanan, may hawak na bangkang gawa sa kamay. Sa ilalim ng litrato, may nakaukit na pamagat. Sa lahat ng inampun ng tadhana, nawakan ito ni Adric habang nakatanaw sa malayo. Karina, bulong niya, if someday I'm gone, tell them, this was the only photo that mattered to me. I will, sagot ni Karina habang humihigop ng kape. But I think you'll stay for a long time, at least in people's hands, in every craft they make, in every boat that sails. Lumapit si Jonathan at tumabi sa kanila. Tahimik lang silang tatlo habang pinapanood ang araw na unti-unting lumulubog sa dulo ng karagatan. Tahimik pero puno ng kahulugan. Hindi kailangan ng fireworks o engranding tagpo. Sapat na ang katahimikan ng dagat, ang kalmadong langit at ang tatlong taong pinagtagpo ng tadhana na ngayoy bumuo ng tahanang hindi binase sa dugo, kundi sa puso. At habang unti-unting lumalayo ang yate sa baybayin ng luntian, alam ni Adric na hindi siya tuluyang umaalis dahil sa bawat batang natutong maniwala sa sarili, sa bawat kahoy na ginawang sining, at sa bawat pusong natutong magmahal muli. Naroon siya, buhay, buo at malayang naglalayag, wakas. At sa pagtatapos ng kwento ni Adric Salcedo,
hindi lamang nating nasaksihan ang pag-angat ng isang binatang iniwan, tinuligsa at itinulak palayo, kundi ang pagbubuo niya sa sarili niyang kahulugan ng pamilya, tagumpay at pagmamahal. Sa bawat piraso ng kahoy na kanyang hinubog, sa bawat batang natulungan niyang makakita ng liwanag sa sarili, at sa bawat yapak na iniwan niya mula luntian hanggang sa malalayong dalampasigan, iisa ang malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng naipon, kundi sa lalim ng naiambag. Hindi sa lakas ng pangalan, kundi sa tibay ng puso. At kung sakaling may araw kang mapahiya, maitulak o mawalan ng saysay, balikan mo ang kwento ni Adric na minsang pinagtawanan, ngunit ngayoy ginugunita bilang simbolo ng pag-asa. Dahil minsan, ang mga inampun ng tadhana ay sila ring itinadhana upang maging tahanan ng iba. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang istorya. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo.